Hello guys, good evening. So it's already 2 a.m. and I have not yet finished combing my fur baby's hairs. Hairs. So ito sila lang, hindi ko pa natapos yung pag-comb sa kanya kasi siya na lang natira. Tapos na yung iba. So nakatulog na lang siya naghintay. So ito, gigisingin na natin siya para masuklayan. So ito, ginaganito ko sila guys. Linalagyan ko ng stuffed toy, parang unan. Para relax lang sila pag sinusuklayan. So ganyan guys. Ginaganyan ko lang siya. And as you can see here, marami siyang buhol-buhol sa buhok niya sa noo. So, dapat tanggalin natin yan. So, of course, remove muna yung tie and start with slicker brush. Make sure lang na pag gumamit kayo ng slicker brush or kahit comb, hindi nyo didiinan ng husto yung pag-brush sa hair ng mga fur babies nyo. Kasi sobrang nipis ng mga skin ng mga pets natin. Unlike sa human skin, napaka baga. So, yung skin ng animals are likely divide 10 ng skin ng tao. So, like, dapat yung kamay nyo is parang feather lang. So, ganun lang, guys. Dahan-dahan, slowly but surely. So, tignan nyo, may nakuha akong buhol-buhol ng buhok sa kanya. So, pag di nyo yan nakuha, syempre magkakamating yan and that is the time na kakalbuhin na yung aso. So, sayang talaga yung mataas na buhok nila. So, kahit kahit 10 to 15 minutes, suklay nyo lang yung fur babies nyo, lalo na ayaw nyo yung sila makalbo. Kasi yung mga groomers, ayaw nila na masaktan yung mga fur babies nyo. So, okay lang naman sila i-demating pag gusto nyo. Pero, kasi, yung mga pets kasi natin, sila yung, nasasaktan pag dinedemat yung hair ng aso. Kasi, buhol-buhol. Parang walang sabit, di ba? Pag finors mo ng comb yung hair mo, masakit kasi may buhol-buhol yung buhok nyo. So, ganun din ang mga aso, lalo na mas manipis pa yung skin nila. So, from time to time or like every day after taking a bath or kahit on your break time, or you really have to make time for your pets kasi pets nyo nga yan, lalo pang mas sensitive yan sa bata. So ganun guys, ito inaano ko na siya dito, pinifix na yung katawan niya para mas malapit siya sa akin. Malayo kasi siya. So, so nasuklayan ko na siya para ma-tie up na natin ang buhok niya. Gusto ko kasi sila lagyan ng mga hair ties para medyo pretty naman tignan kahit lalaki. So, ganun lang guys. Comb na kasi nawala na yung yung buhol-buhol sa buhok niya. So, nakatulog na lang talaga siya. tulog na siya dahil relaxing kasi. Hindi kasi masakit pag kino-comb ko. Lalo na pag babae. Pag babae talaga is parang wala lang. Parang gusto din nila masuklayan. O, di ba? So, ganun lang guys. Kuha-kuha ka lang ng mga portion kung saan mo gusto i-tie yung mga hair ties. And
make sure lang in tying a knot, 3 times nyo lang, i-tie yung knot para hindi masyadong masikip and hindi maputol yung buhok niya. Lalo na pag kinamot ng kamay ng aso. So, pag kinamot kasi nila yan, tapos masikip yung tie na linagay nyo, is napuputol yung buhok. So, I suggest 3 times lang talaga. So, you can actually pull the hair back. So, in the next video, maybe I'll make some closer video na paano i-tie ng maayos yung hair. So, now, gusto kong, dalawa yung hair tie sa kanyang ulo. So, of course, kuha na naman ng portion sa back. And making sure na maganda din naman tignan, di ba? So, pag babae kasi, mas maganda sila tignan pag mataas yung buhok. So, I really want Lala and Lulu's and Emerald's hair na mataas para ma-stylan ko, maybe ma-curl ko, and if possible, makulayan. Maganda kasi sila talaga pag may color din. So, ganun lang guys. Pull the hair back sa lahat ng portion, all like 360. Then, pagkatapos na, comb ka na lang. Diba? Tapos na. So, natapos ko na silang suklayan, guys. So, diba? Ang ganda na ng fur baby ko. Yeah. Very good, Lala. Very good, girl. So, ito, guys. Nanghihingi na ng dog treats. Tapos na daw kasi siyang mag-hair comb. So, of course, time na para magbigay ng treats. Kahit maliit lang, okay na. Para happy naman yung fur babies nyo. So, final touch, a little comb sa gilid. Diba? Pretty na! So, thank you very much guys for watching. Like, subscribe, and follow, and I'll give more tips in grooming. Thank you!